Part 2. Okay? Ano to? Session 6 Part 2, no? So, Session 6 Part 2. Ano na, no? Ano na sir, dyan lang lalabas ng schedule. Kanina pa. Video sa ano sir? Oo. Oo nga. Okay, no? Session 6. Pag naglagay ako dito ng ACT 21, dapat madi-display dito sa baba yung schedule nyo. So sa case natin, meron kayong dalawa. Ito at saka ito. Dapat yan lang ang makikita, hindi lahat. No? So paano natin gagawin yun? So try natin i-modify yung program. So ito, screen layout lang yan. Alam niyo na yan, no? Paulit-ulit na yan, no? So, pansinin niyo ito. Pare-pareho yung kanyang row. Kaya magkakapantay yung code, description, daytime, tsaka instructor. Pag ganun. Diba? Pag ganun. Kasi pare-pareho yung kanyang row. Tapos nag-declare ako ng isa lang variable, no? Pangalan ng variable, B section. Okay? So, ano siya? Character siya. Kaya ang declaration, B section, space, tapos, ilan yung allowable number of characters. Saan ko nakuha yung 7? Hindi ko siya binilang actually, no? Saan ko nakuha yung 7? Kasi this is B section. So, ibig sabihin, kukunin natin yan dun sa field name section. Tignan nyo yung structure ng field name section kung ilan yung width. So, parang ganito yan. Ha? Pag dinisplay ko yung structure, yung B section ko, 7. Ayun, doon galing yun. Kaya, dapat alam nyo rin yung structure ng database nyo. Okay? So, balik tayo. So, humingi ako ng section at humingi ako ng wala lang, section lang. Tapos, nag-read. Inopen ko yung schedule, DBF, hanggang doon lang tayo. Okay? Hanggang doon lang yung niran natin. Kasi yung iba naka-remarks. So, ang next step is, ilolocate ko. So, ilolocate ko doon sa field name section kung merong ganong B section. Para yung pointer tumuro doon sa section na yon. Okay? Tapos, ipapadisplay ko yung schedule. Kung meron. So, tignan nyo itong structure na to. So, usually tayo at row colon say string. Tama? Pero ito, meron pa tayong ginamit at row colon say variable. Yung may V. Walang string yon. Ibig sabihin nun, pinadi-display natin yung laman ng variable. Pero tignan nyo ito. At 9.2 say S-code. Direct, no? Ibig sabihin, pinadi-display natin yung laman mismo nung database. Kaya ang nakalagay yung field name. Hindi tayo naglipat ng value. So, nag-rtrim lang tayo in case tanggalin natin yung rtrim. Ganyan, no? Pag niran ko yan, hihingi siya ng section ACT21. So, supposed to be dalawa. Isa lang na-display niya. Unang error yon. Pangalawa, nasira yung screen ko. Naputol. Hindi kasi kumasa tong si Mr. Malayo. Dahil yung field ng instructor, 25. Eh, ang natitira na lang sa atin, wala nang 25 yon. Kaya pinutol yung ganon. Okay? So, para maiwasan yan, dahil hindi naman umaabot ng 25 yung field name, ititrim natin yung content ng instructor. Tatanggalin natin yung mga extra
spaces sa right side. Kaya pag nirun natin yan, nawala na yung unang error. Nabuo na yung screen nyo. Kasi tinrim ko. Ito naman, dapat to 211 kaso napatungan ito. So, usog nyo lang yung posisyon. Nung alin? Nung description. So, usog natin. Ilang iusog natin? Dalawa. So, isisay natin yung description. Nasa ano siya? Row 8. 9 or 10. Kasi 211 eh. Plus space pa eh. So, gawin natin 11. Pag nirun ko yan, ACT21, ayun na, buo na siya, no? Fundamentals of Data Engineering, Saturday, 7 to 10. Eto, pwede nyo i-usog yan. So, kayo nang bahala dyan, no? Mas alam nyo lang kung paano gagawin. Okay? Ang problema, dalawa yung subject nyo eh. Isa lang yung na-display nyo eh. Diba? Kasi kung titignan natin, meron kayong dalawang subject. Ito, si FDE at saka si 105. Ito sa baba, ito sa inyo to, 2121. So, paano yun? Isa lang na-display niya. Kasi, sa code natin, nilocate ko lang. So, tama, na-locate, na-point. May turo yung pointer. So, kung yung tinuturo ng pointer, yan lang yung di-display niya. Paano yung pangalawa? So, kailangan ilulup natin yung program. Papa-iloop natin, papabalikin natin para ma-display yung pangalawa. Okay? So, paano natin i-display yung pangalawa? So, gagawin ko dyan, mag-i-implement ako ng do while. Okay? So, anong condition ko sa do while? So, do while, hindi itong condition na C is greater than 5. Ibig sabihin, gagawin ko yung display na yon as long as na yung section, yung laman ng section is equal to sa laman ng B section. So, hanggang 2-4 siya, di-display niya. No? So, yun. So, magduduwile ako ron. Ngayon, ang problema natin, kasi, ito yung na-display niya. Tama? Paano ko siya pabababain dito? Para ito i-display niya. Nasaan yung pointer ko? Nasa 1. No? Merong isang command na pwedeng magpababa ng pointer. Pangalan nun, skip. Enter. Pag binrouse ko yan, nasa yung next pointer ko? Nasa pangalawa. Pwede natin i-implement yan. Dito. So, gagawin ko, i-skip ko yung pointer. So, pagka this do while section is equal to B section, tapos pagka-display ko nung unang subject, bababa ko yung pointer. Ayan. Na? So, pagbaba ng pointer, ilulup ko siya. Saan siya maglulup? Doon sa do while na may true condition. So, ano yon? Ito. So, ibig sabihin, pupunta sa rito as long as na yung section at saka yung B section ay pareho. Pero yung pointer, bumaba na. Kasi di-display niya ulit kung ano man yun. So, ilulup ko siya, tapos i-endo ko na siya. Okay? Try natin. Control W. Do. Control W tayo, tapos do biscuit. No? Arrow up lang yung pinipress ko para lumabas. Do biscuit. ACT21. Ano na display niya? Siya pa rin. Bakit? Kasi, kung titignan natin yung ating database, ang pagkaka-arrange sa kanila, ganito.
So, nakita niyo yan. Yan yung ACT21. Tapos, binaba ko yung cursor, binaba ko yung pointer, yun. Yung binaba ko, anong section yan? Hindi na ACT21 yan. Kasi according sa display natin, yung number 2 natin is para sa 2-4. Kaya pagbaba, andito tayo, pagbaba ng pointer, bababa sa 2-4. So, ano yan, maglulup pa ba? Hindi na. Hindi na. Bakit? Kasi na-void yung condition natin. Ayan o. Sabi kasi sa condition natin, do while section is equal to B section. E pagbaba niya, yung section naging 2-1. So, hindi niya na i-execute tong portion na ito. Mag-e-endo na siya. So, kaya isa pa lang din na display. So, bakit ganon? Kasi mali yung structure yung pagkaka-entry natin sa database, hindi sunod-sunod. Ang question, paano natin susunod-sunurin? So, mag-i-implement tayo ng index. Ito, index. Pagbukas ko ng database, mag-i-index ako. Ano itong concept ng index? Yung concept ng index, parang kukunin niya yung table of content. Parang libro. No? So, parang libro, di ba sa libro, nakikita niya sa table of content yung sunod-sunod na laman. So, gagawa tayo ng index para doon ako titingin. Para yung laman nung database ko maging sunod-sunod. So, yun yun, index, no? Ang structure niyan is index on field name to variable name. Any variable name will do, no? So, ang ginamit namin, Mila. Sino ba si Mila? Wala palang Mila rito, no? Gamitin na lang natin si Coser. Yan, no? So, si Pakito ay naging isang variable, no? Na kapag natulog, nawawala na. Okay? So, meron tayong variable ng pangalang Coser. Okay? So, execute natin. Control W. Do B sked. Enter. ACT to 1. Paano nangyari? Hindi mo pa na-use Hindi mo pa na-use Hindi, aayusin niya na kusa. Tingnan niyo yung display ko ngayon. Ano nakalagay? Hindi na sa FDE. Ano na? Ibig sabihin, nakarating siya doon sa baba. Nawala yung isa. Bakit ganon? Kasi, bakit nagkaganon? Kasi, tignan niyo yung location ng display ng subject. Tignan niyo yung location ng display ng subject. Saan ko ba pinadisplay? Dito. 9.2, 9.11, 9.40, 9.47, 9.60. So, ibig sabihin, dinisplay niya yung FDE. Nung nag-loop, dinisplay niya yung 105. Nag-loop. Na-display. Kaso nga lang napatungan. So, kailangan nating kontrolin. Kontrolin yung yung display natin. So, kailangan yung ating row maging dynamic. Kumbaga, kung yung unang display nasa row 9, pag ikot niyan, dapat yung pangalawang display nasa row 10. Pag ikot ulit, pangatlong display nasa row 11. So on and so forth. Para baba lang ng baba yung display. So, paano natin gagawin dito yan? So, mag-i-implement ako ng counter. Pangalanan kong C. Kumbaga, row counter o RC, no? RC cola. So, yung row counter ko, variable yan, no? Lalagyan ko ng initial value na 9. Okay? Tapos, bago ako mag-loop, after skip, bababa yung pointer, maglo-loop, yung RC ko, gagawin kong RC plus 1. So, i-increment ko.
So, pagdaan dito, sa part na to, ano laman ng RC? Cola, no? Ano laman ng RC? Kung galing ako dito, pagbaba ko dito, nag-implement ako ng RC is equal to RC plus 1. Ano laman ng RC? Ulit. Initially, nilagyan ko ng laman si RC. Variable yon. Ano laman dito sa taas? 9. Tama. Nung nadaanan tong line na to, sabi sa expression, RC is equal to RC plus 1. So, anong laman ng RC? 10. Kasi magiging 9 plus 1. So, yun yung bagong value ni RC. Okay? Saan ko gagamitin si RC? Pag nauuhaw ka, inom ka ng RC. So, dito ko sa gagamitin. So, instead na naka-static yung aking row, which is 9, gagawin kong variable yung row ko. So, ano yon? RC. Ibig sabihin, magbabago yung value ng row ko, depende sa value ng RC. Ito. Kaya, unang pasada, ang laman ng RC is 9. So, that is 9, 2, 9, 11, 9, 40, 47, 60. Mag-RC ako ulit. RC is equal to RC plus 1. Yung 9 magiging 10. So, pag nag-loop yan, ang balik niyan, 10 to 10, 11, tapos 10, 40, 47, and 60. So, try natin kung tama. So, console, W. Do, B sked. Yan. ACT 21. So, meron siyang lumabas sa ganito. Na? Kasi, ino-overwrite niya yung table of content. So, i-yes lang natin yan. Pero merong paraan para mawala yan. So, yes muna natin. So, yun na. Maging dalawa na. So, ito na yung schedule. So, kung maglalagay pa tayo ng another schedule para kay 2-1, dapat madi-display din yan. So, try natin kung gagana. Pero bago yan, maglagay muna ako ng header, set, safety off. Para saan to? Yung kaninang tanong doon, di ba yung override? So, pag naka-set safety off ka, wala nang tanong-tanong yun. Oo, yung override niya na yun. So, hindi na maistorbo yung program. So, pag nirun natin ulit, ACT 21, so, nawala na yung question dito sa baba. Tama? Na-display niya na yung dalawa. Dagdag tayo ng another schedule for ACT 21. So, anong pangalan ng program? N-Sched. Na? Yan. So, ACT 21. Okay? Ang subject code, kunyari, ADB, Advanced Database, let's say 211. No? Advanced Database, let's say Advanced Database. Ang araw niya, Saturday. Sabihin natin, alas 6 yan, ng gabi, no? Hanggang alauna na madaling araw. No? Siyempre, advanced. Tapos, nasa CR yan. CR number 2. 6 units. Instructor, Mr. K. Luluwa, no? Panggabi eh. Panggabi. Okay. Yes? No? Tingnan natin yung schedule nyo ngayon. Do, be, sched. ACT 2-1. Ayun, nagdagdagan na isa. Ito na siya. Gusto ko i-edit yung schedule. Yung 6 to 1. So, ano iraran ko? Iraran ko yung i-sched. ADB 211, no? ACT 2-1. ADB 211. Ayun. I-edit ko siya.
Hindi siya 6 to 10. Gawin natin 6 to 2, no? Graveyard. Okay? Edit another? No. I-run ulit natin yung display. ACT21, dapat nagbago na dyan. So, nagbago na siya. Naging 6 to 2. So, tapos na to. Kulang na lang to ng procedure. Yung paglulup. Loop. Ha? Yung procedure ng paglulup. So, gandahan natin yung procedure ng paglulup. So, kayo sisingit yung procedure ng paglulup. Dito sa baba. Dito. Diba? The same structure. Ha? Declare ka muna ng variable para makater yung respond. Tapos yung respond, checkin mo kung ano. Kung yes, i-loop. Pag hindi, exit. So, try natin. Declare tayo ng variable. So, variable ano to? So, si variable Pakito, no? Variable Pakito is a space, no? Isa lang, okay? Bakit isa lang? Kasi dalawa lang laman ni PQT. It's either yes or no. True or false. Pass or fail, di ba? Ganun lang. So, kailangan natin ng prompt. So, at anong last line natin? So, ang ilalagay yung prompt. Dito, ang box ko ay nasa 23. Yun, no? Na? Di ba yung babang baba? 23. So, dapat 20, hindi ako lalagpas sa 23. So, daling ko siya sa 22. Pwede rin yung 0.5. Tinatanggap yon. So, o kaya gagawa ako ng maliit na box. 23 yung last line ko, di ba? So, gagawa ako ng maliit na box. 23 sa 20, 21, 22. So, at row 20, okay? Colon, sabihin natin 30 to row 22 colon, sabihin natin 77. Ano yan? Box yan. Box. Box yan. Ha? O, i-run natin. Control W. ACT21. Ayan. Diyan ko ilalagay yung prompt ko. Kunyari, do you want to display another? Para may konting style, no? So, paano ko ilalagay dyan? So, at 21 sa loob ng box. Kasi yung box natin 2022 eh. So, sa loob. At 21, pro 21, colon 31. Bakit 31? Kasi ito yun eh, di ba? Say. Sabihin natin, display another schedule. Yan, no? Tapos, meron kang Y tsaka N. Y tsaka N. Tapos, close. Okay? Tapos, get PQT. Tapos, read. Pag niran ko yan, si ACT22, isa lang ang subject niya. Lalabas yung display sa baba. No? Display another schedule. So, bahala na kayo mag-exacto niyan. No? So, pag nag-yes ako, dapat magluloop. Hindi pa siya nagluloop kasi hindi pa natin ginagawa yung condition. So, if, anong if y? Kung yung laman ni PQT is equal to capital letter Y, anong gagawin niya? Maglulup. No? Tapos else, pwede siyang mag-exit. Tapos implement ka ng end if. And if.
magkaka-partner yan. Hindi pwedeng mawala yung else at saka yung end if kung meron kang if. Yung if mo dapat may condition, hindi pwedeng walang condition. So if this condition is true, maglo-loop siya. If this condition is false, mag-exit siya. So pag maglo-loop ka, saan ka maglo-loop? Sa do while. So kailangan mag-implement ng do while dito. Dito. So do while true. So tapos magki-clear muna ako ng screen. Para i-clear niya yung screen. So kung may do while ka, dapat meron kang and do. Partner yun. Kung gano'ng karaming do while, gano'ng karaming and do. Sa case natin, nag-implement na tayo ng dalawang do while. Ito, kaya ang end do ko nandito. Kasi dito lang ako. Itong do while na ito, para dito lang yan sa portion na yan. Kaya doon ko nilagay yung end do ko. Huwag yung ilagay yan sa babang baba. Dahil pag yung end do na yan, nilagay nyo dito sa ilalim, bago mag-exit yan, i-implement nyo muna lahat yan. Bago ka mag-loop. Okay? So, pag ginawa natin yan, tinry natin. So, ACT 21. Meron silang tatlong subject. Display another schedule. Pag nag-yes, hingi ulit. ACT 22. Display another schedule. Mag-yes pa rin ako. Yes. O, ba't nag-exit? Kanina, bakit? Ano ba yung nilagay ko? Small letter Y. Bakit? Di ba parehong Y yun? Paano kung sira yung caps lock? Sheep. Walang sip. Hindi copy-paste ng may way na malaki. Kahirapan yung sarili nyo. Kontrolin natin sa program. So, ganito yan. Dito, Palit ka na ng bagong keyboard. in case, nang ilagay niyang value ng PQT is small letter y, i-overwrite natin. Ibig sabihin nun, whatever the value of PQT, dapat gagawin niya ang capital letter. Yan. So, yung upper, ang function ng upper is gawing capital letter lahat ng value. Kaya kung maglalagay ako ritong maliit na y, pagdating dito sa line na to, capital letter na to. So, equal na sila. Kaya pag niran mo yung program, maglagay ako ng maliit na capital letter Y, maglulup siya. Automatic na agad nito. Oh, kasi ginawa mong capital letter Y yung entry. Oo, pwede nga. No? So, implement nyo lahat ng ginagamit nating function. Depende sa program nyo. Oo. So, kunyari, ACT22. Oh, wala. Bakit? Kasi, walang ACT22 na ganyan. Na? Dahil sa computer, magkaiba yung capital letter Y at magkaiba yung small letter y. Magkaiba yon. Kasi sa atin, sa user's view, pareho yon. Kaya dapat yung program nyo, itugma nyo doon sa user's view. Baka sabihin nung, bobo naman ng programmer na to, ayaw nung y. Diba? Pareho lang naman yun. So, implement nyo yung upper. So, pag nag-no ako rito, siyempre, exit na yan, hindi na sa y. Ngayon, dito, walang lumabas kasi naka-small letter ako. So, gawin nyo rin capital letter to. Pwede nyo rin lagyan ng upper lang. Upper, ang structure, upper, close parenthesis, variable, field, or kung ano man yung pinaglalagyan ng data, tapos close. Upper function yun. ACT to 1. Ayan, pasok na siya. So, perfect na yung ating schedule. Display. Question? None. Okay?